Pagpalang araw ng Huwebes sa inyong lahat, mga kapatid. Narito na naman tayo sa isang araw na pagninilay na ibibigay sa atin ni San Lucas. Ngayon ay ika-4 na araw na sa buwan ng Nobyembre, 2021, ika-31 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito ay ginugunita din natin ang pag-alala sa buhay ni San Carlos Borromeo. Ang aking pagbati sa kapistahan ni San Carlos sa Diocese ng San Carlos, Negros Occidental. Nanilbihan ako sa Diocese ng San Carlos sa loob ng 9 na taon at 8 buwan. At fiesta ngayon ng buong diocese. Sa araw na ito, ipagdasal natin sa Panginoon na sa pamamagitan ng panalangin ni San Carlos Borromeo, tayo rin ay maging katulad niya na naging tapat at nagkaroon ng malalim na ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paninilbihan at paglilingkod, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Siya ay naging totoo sa pagpahayag ng mabuting balita sa likod ng mga pagsubok na kanyang naranasan bilang isang pari, bilang isang obispo ng simbahan. Dalangin natin na tayo rin ay maging katulad niya, na magkaroon ng karunungan at matibay na pananampalataya upang sa gayon ay maipahayag natin ang pananampalatayang ito sa pagiging tapat sa ating mga tungkulin, kahit sa maliit na mga bagay. Ang pagninilay ay ibibigay sa atin ni San Lucas, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 10. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakakisalimuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinasabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sinuman sa inyo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Aanyahayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisin ang bahay, at hahanapin ng mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa muli mga kapatid, mapagpalang araw sa inyong lahat. Tila bagay napakaganda ng ating pagbasa ngayon, naririnig
nating lahat ang diskurso. Napansin natin na si Jesus ay nakisalamuha ayon kay San Lucas sa mga makasalanang tao. At nagbulong-bulungan ang mga ikangay matuwid. Kinikilala nila yung kanilang sarili na marangal at malayo sa kasalanan. At nagtanong sila sa kanilang sarili, bakit nakikisalamuha si Jesus sa mga taong makasalanan? At nang marinig ito ni Jesus, si Jesus ay nagbigay sa kanila ng isang napakagandang talinghaga. Sabi niya, may isang tao na may 100 tupa at nawala ang isa. Ang ginawa niya, iniwan na ang 99 upang hanapin ang isang nawalang tupa. At nang makita iyon, sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na makipagsaya dahil nakita na niya ang isa at iniwan niya ang 99. Kaya sabi niya, mas masaya siya ng malaki nang makita niya ang isa na parang ang kagalakang ito ay umabot hanggang langit dahil sa isang nakita na nagsisi kaysa 99 na hindi nangangailangan ng magsisi. At yung pangalawa ay sabi niya may isang babaeng nagkaroon ng 10 pilak at nawala yung isa. At hinanap din ito. At nang makita niya, gayon din ang kanyang kagalakan. Sinabihan niya ang kanyang mga kapitbahay na magsaya dahil nakita niya ang salaping nawala. Para sa akin mga kapatid, napakagandang pagnilayan natin ito. Minsan bilang tao, ang iniisip lang natin na yung mga taong pumupunta ng simbahan, yan lang yung mga taong marangal, yung mga taong banal. At sasabihin natin dahil ako ay maraming pagkukulang, kakahiya namang pumunta ng simbahan para magsimba. Pero isipin natin na ang simbahan ay itinayo hindi dahil sa mga matuwid. Dahil kung tayong lahat ay matuwid, hindi na natin kailangang ng simbahan, yung istruktura, upang magpasalamat at magpuri at humingi ng tawad sa ating mga pagkukulang. Kaya nga, nariyan ang simbahan bilang katawan ni Kristo upang tayo ay lumapit sa Kanya. Narito siya sa sanlibutan hindi dahil sa mga matuwid, ngunit dahil sa mga taong punong-puno ng mga pagkukulang. Narito si Jesus dahil sa akin, dahil sa inyo, at dahil sa ating lahat. Kung punong-puno man tayo ng pagkukulang, ng kahinaan, isipin natin na hindi tayo tinatakwil ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At kailangang lumapit tayo sa Kanya ng may kababaang loob at humingi ng tawad sa lahat ng ating pagkukulang. Dahil sa likod nun, ang kagalakan ay abot hanggang langit. Gaya ng sinabi, mas kailangan ni Jesus ang mga taong marunong magsisi kaysa mga taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Mga kapatid, sana sa ating patuloy na pagharap sa mga pagsubok sa buhay, sa likod ng ating kakulangan, sa likod ng ating kahinaan, isipin natin palagi na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Handang-handa niya tayo yakapin. Kung lumapit tayo sa Kanya, humingi ng tawad. At diyan, mararamdaman natin ang Kanyang pagmamahal. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Jesus na aming tagapagligtas, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang. Kahit sa likod ng mga ito, ramdam na ramdam namin ang pagmamahal mo bilang
aming tagapagligtas. Sa likod ng aming panlalamig, sa likod ng aming mga pandududa at kaguluhan ng isip dahil sa mga karanasang hindi maipaliwanag, alam namin na hindi mo kami pinabayaan. Bigyan mo pa kami ng karagdagang lakas at tibay ng pananampalataya. Hinihingi namin lahat ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.